mananawa sa lupain nito. Ang lunas ay napakadali. At sa katotohanan, hindi ko alam kung bakit walang sinuman na nakaisip nito. Maghukay ng isang tuwid. Kaguluhan. Nagalsa na ba ang bayang Ehipto? Nagalsa na ba ang mga Hudeo sa banal na taong si Tito? Tao kayo. Akala ko'y nakakaunawa kayo ng gusto patungkol sa kasaysayan. Ngunit ang iyong mga paharap ay di mga ehemplo ng ilog. At ang lupang ito ay hindi miminsang naghimagsik. Sa mga panahong ang mga taga rito ay pinipilit ng mga paghakot ng mga lalaking kahoy upang gawing mga tao. Kung hindi dahil sa mga tao. Nooy malayo na at ang pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. Bigyan sila ng mas maraming trabaho at patawan ng mas malaking bis. Isang mulatong Amerikano, hindi ang Ingles. Ano? Saan naman kayo nagtago? Hindi ninyo nakita ang pagbahaging pinakamainam sa paglalakbay. Hay nako, hindi ako nagtago. Nakita na ako ng mga ilog at tanawin. Ang tanging mahalaga lamang sa akin ay yung may halaman. Kung sa alamat ng di naman ang pag-uusapan, mayroon din ang ilog Pasig. May isang alamat, ang alamat ni Doña Jeronima, na alam ni Padre Florentino. Lahat ng tao ay nakakaalam niyan. Ngunit Padre, hindi ko pa alam ang alamat na iyon. Siya nga! Ano bang tungkol sa kwentong iyon, Padre? Sabi nila, may isang estudyante. Mawalang galang, Kapitan. Ngunit alam niyo ba kung saang dako ng lawa namatay ang nagangalang Gibara, Nabara o Ibara? Ibarra! Crisostomo Ibarra iyon, Ginoong Bensay? Siya nga pala. Saan nga ba? Kapitan! May naiwan kayang bakas sa tubig? Kuya, sa iyong palagay, ako din kaya makapag-aral sa Manila tulad mo? Aba! Oo naman! Si Huli, kailan kaya siya makapunta ng Manila upang mag-aral? Kuya, sa isang taon, magsaya ka ng mahaba at mag-aral ka na sa Manila, katulad ng mga dalaga sa bayan. Talaga, Ma? Alam mo, Ama, iniisip niya si Basilio sa mga oras na ito at ang kasal na pinangako nito. Kaya naman. Maganda ang ani natin, Ama. Maganda, ngunit ano yung pinag-alala? Ang mga Friday, Ama. Magpaumanhin ka. Ipagpalagay mo na lamang na iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buhaya at ang kanyang kamag-anak ay sumama sa kanya. Ngunit, Ama, sila ay umaabuso na. Magpaumanhin ka. Love you. Telesforo, mabuti at nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano po ang naparito ninyo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit iyon ay napakalaki naman. Hindi magbabayad. Ibigay sa iba ang paglilihi ng dito. Tama. Kung hindi ka magbabayad,
ibibigay na lamang sa aking kasambahay. Matagal na rin siyang tapat na maninilbihan sa akin. Ako ang nagtanim nito. Ibinuhos ko ang pawis at dugo ko upang maiahon sa hirap ang pamilya ko. Ngunit hindi sa iyo ang lupang nililinang mo. Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pag-aari? May kasulatan ba kayo na nagpapatunay na sa inyo ang lupang ito? Meron! At nasa naman iyon? At bakit mo kailangan makita? Hindi ako magbabayad ni kalahating ng buwis hanggat wala akong nakikitang katibayan na inyo nga ang lupang ito. Anak, huwag ka nang magmatigas. Di ba tama ang iyong ama, Telesforo? Wala kang makukuha kung patuloy kang magmamatigas. Handa akong makipag-usap, maipaglaban lamang ang karapatan namin. Ke barbaridad! Kunin ang anak na lalaki at gawing gwardya sibil. Tawa niyo siya, Ama! Hindi! Huwag ang aking anak! Ama! Huli! ₱500 piso ang hiningi ang aming pinuno. Kung hindi mamatay ang iyong ama, pinipili. Saan ako kukuha ng 500 piso? Ang mga alahas? Handog ito sa akin ni Basilio, ngunit hindi ito sapat. Tama! Mamasukan na lang ako kay Hermana Pinchang bilang utusan. Diyos, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor de la Peste y Pidumal. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor de la Peste y Pidumal. Hay nakong bata ka. Hindi ko alam kung ano ang itinuturo sa inyo sa bahay niyo at hindi ka marunong magdasal. Santo Diyos, Santo Fuerte, Immortal, Libranos, Señor de la Peste y Pidumal. Pasensya na po. Sa bagay, wala namang kasing babae sa inyong bahay. Santo Diyos, Santo Fuerte, Immortal, Libranos, Señor de la Peste y Pidumal. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor de... Hindi mo nakabisado ang dasal na iyan, hindi ka patatawarin ng Diyos ng iyong mga kasalanan. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor de la Peste y Pidumal. Tagal na rin huling punta ko rito. Naalala ko pa rin ang mga nangyayari, sariwa pa sa mga isip ko. At parang kailan lang mga sakit at sinapit ko rito. Ayun! Ginoong Simon. Ngunit anong ginagawa niya dito sa libingan ng aking ina? Hindi ko po kayo kaya matulungan, Ginoong. Gawa mo sa gubat na ito. Kung sa inyong pong paggunita, sa mismong puok din dito tayo nagtagpo. May labit tayong 3 taon na ang nakaraan. Sa aking palagay, kayo po ang naghandog sa aking ng isang nakikiramay na kaligaya kung ako'y nakatutulong naman sa inyo. At sa tingin mo'y, sino ako? Isang taong ipinalagay kung napakadakila. Isang taong ipinagpalagay ng lahat. Maliban sa akin, nakamatay na ang aking mga tinatamong kasawian sa labis kong ipinagkaramdam. Ang nakakamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo naisip na dahil dito'y maaari kang masawi sa aking mga kamay? Totoong ako'y naparito, may 3 taon na ang nakaraan, upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapag-api. At ngayon nagbabalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalang ang lason na iniwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, walang magawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Kundi dahil sa mga pag-aaral
ng mga kabataan ng wikang Kastilya ay hindi tayo pakikinggan ng mga pamalaan at ang mga wikang ito ay nagbubuklod sa tuluyan sa mga Pilipino. Pagkakamali! Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Ani natin ng wikang ito, itatago na lamang sa huwad ng wika. Ito ang ating mga karapatan, ang ating pagkatao. Simon, mali ang iyong iniisip. Ang iyong mahihita kung ikaw ay makakapagtapos. Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang masaya ang mga tao? At ano, iyon na lamang bang hahayaan ang iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na natatakpan ng mga taong siya mismong pumatay sa kanila? Nais mong gawin ko, Ginoong Simon. Kaya ko bang silang ipaglaban? Gayon akong mismo ay wala. Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay, hindi maaaring hukayin ang aking mga ina at inaharap sa hukuman ng mga kanyang bangkay at pagkatapos ay pangbitang ng mga kung sinong-sinong katsila. Tama ba ang aking ginagawa? Bahala na! Mamatay ang mahihina at matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Ano ba? Hindi nakakatawa yun. Anong ipinagsigaw mo dyan? Baray! Magandang araw po, Padre Milon. Galit ka ba? Bakit ka sumisigaw? Hindi naman ako galit Hindi galit? Paano ako sumisigawan? Falta de respeto. Respeto? Hindi nyo kailangan ng respeto. Ang respeto ay hindi iniingi, kundi pinaghihirapan. Kung gusto nyong respetoin kayo, matuto kayong respeto sa ibang tao. Pangalas ka! Anong pangalan mo Placido Penitente. Placido Penitente? Mas mabuting Placido Desperate. Tama na, Padre! Wala kang karapatang mga kasta ng kapwa. Oh! Bakla kaya Magandang umaga! Magandang umaga, Padre! Bakit kayo sumisigaw? Hindi pa naman ako bingi. Hala, umanda sa isang talakayan. Ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa elementong bumubuo sa salamin. Sino ang maaaring makapagsabi ng komposisyon nito? Hoy, ang kukin, masyado kang tamad. Alam na ba ang leksyon at ikay natutulog na? Ano po ba sinasabi niyo? Tonto, bakit ako tatanungin mo? Padre, hinahanap kayo ni Padre Fernandez. Ha? Saan? Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito upang tayo ay makapag-usap. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene. At nabanggit niya sa akin na sa Los Banos daw pinag-usapan ang lahat. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit hinahayaan na nila ang kataas-taasang grupon ng paaralang primarya ang magdesisyon. Ngunit, hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang aking sinabi kay Padre Irene. Ang sabi niya ay, si Don Custodio, isang sangguni ng lupon ang magdesisyon. Papaano kung laban sa atin ang desisyon? Sinasabi ko rin yan kay Padre Irene. Ang sabi niya sa akin ay ganito, malaki na ang ating tinamo. Nagawa na natin ang ating kailangan ay malumang sa isang kapasyahan. Sinabi ni Padre Irene na kung tayo ay makipagkilala kay Don Custodio, ay magagawa nating hingin ang kanyang pagsang-ayon. Sa papaano para naman tayo makipagkilala sa kanya? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene.
ang inchik na si Quiroga, ang mananayaw na si Pipay! Ikaw pala, Isagani. Maupo ka. Kamusta na si Florentino? May kailangan ka ba? Salamat po. Maayos pong lagay ng ating amahin. Sige, magpatuloy ka. Marahil ay narinig niyo na ang tungkol sa balak naming mga estudyante na magpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ito ay isang bayan ng mga plano at panukala. Nais namin humingi ng tulong sa inyo upang mapakiling si Don Custodio sa amin. Oo, walang makakahigit sa akin pagdating sa pag-ibig sa tinubuang lupa at paghangad ng pagsulong. Ngunit hindi maaaring sumulong ng ganon-ganon na lamang. Hindi ko alam kung batid ninyo ang aking kalagayan. Isang kalagayang maselat. Marami akong pag-aari. Kailangan kumilos ng may lubos na pag-iingat. Hindi po maaaring hangarin namin ilagay kayo sa kagipitan. Ngunit kahit napaka-kaunti ang nababatid sa tungkol sa batas, mga kautosang hari, mga lathala at mga kapasyahang umiiral sa ating bayan, ay inaakala kong hindi magkakaroon ng kaamaan ang makitulong sa mga adhikain ng pamahalaan. Iisa lamang ang aming layunin at sa paraan lamang kami nagkakaiba. Diyan nga nariyan ang suliranin. Sa karaniwang sabi, ang gumawa ng isang bagay na laban sa kanyang mga panukala ay makasusugat. Inakala ko na ang pamahalaan ay dapat humanap ng matibay na salita. Binata, nararapat na iwanan sa isang tabi ang mga hakbang na iyan, sapagkat nanganganib, dapat pagkatiwalaan ang pamahalaan. Paumanhin, naintindihan ko na ang nais niyong sabihin. Ngayon, mauna na po ako. Kaawa-awang binata, ako man ay nagkaroon ng ganong kaisipan. Ang pagtagumpay ay hindi nagbibigay ng kapanatagan sa kaisipan. Ang bawat bansa ay may sariling pagpapahalaga gaya ng pagkakaroon sa sariling klema at mga sakit. Kaawa-awang binata. Kung lahat ay nag-iisip ng gaya niya, ay hindi ko masasabing hindi. Kaawa-awang binata. Kaawa-awang Florentino. Napakatagal naman. May meeting pa ako. Gusto Dani. Gusto Dani. Pumunta lamang ako dito upang sabihin na huwag muna tayong magkita. Nagkagulo ang mga estudyante ngayon at baka ako'y pamanmanan. Gusto Dani, my loves. Ikaw naman eh. Gusto Dani naman eh. Pakis nga. Sige na. Ano ka ba? Baka naman makakita sa atin. Dani, alam mo kasi namatay ang aking tiyahin at kailangan namin ng pampalibing. Tiyahin? Di ba 3 taon ng patay tiyahin mo? Kapatid pala ng tiyahin ko. Sige na, kahit 500 lang. Oh, ito, 1,000. Wala akong pariya eh. Salamat, Custodio. Mwah! Mwah! Pipay, tignan mo nga yun. Pera lang yata ang pinunta sa akin. Paano na ako ngayon? May reserva pala ako. Si Matia. Matex nga yun. Iniran, ang anak na dalaga ni Kabisang Tales ay bumalik dito at hiniling ang paglaya ng kanyang nunong may sakit. 3 araw na siyang napaparito. Siya ay isang kahabag-habag na dalaga. Hala, sulatan mo ang tiyente ng Guardia Civil upang palayain ng nuno ng dalaga. Hindi na nila masasabing tayo'y walay habag. Ano, Quiroga? Kamusta ang iyong negosyo? Senior Simon, mahilap ang aking negosyo. Sukat na ang daing, Quiroga. Inligtas kita sa maraming opisyal at pinautang ko sila ng pera upang ikaw ay hindi na mahabagin. Pero, Senior Simon,
Malami ang may utang sa akin na di ko na masingil. Wala din bigay resibo sa akin, kaya di mo sila masingil. Kung gayoy, ilapit mo lang sila sa akin. Halika't sa silid tayo mag-usap. Kailangan kong ipasok ang ilang kahon ng baril at itago sa kamay. Mapanganib iyong Senyor Simon. Hindi ka manganganib. Bahagyaman, ang mga baril na iyon ay unti-unting itatago sa mga bahay-bahay. Pagkatapos ay gagawin ang paghalughog at marami ang magkukulong sa bilangguan. Ngayon, ikaw at ako ang makikinabang ng malaki sa pagsisikap na mapalaya ang mga bilanggo. Naunawaan mo ba ako, Kiruga? Siya. Basta sa huli malami tao ha. Senyor Simon, utos likisa ha. Kamusta si Kapitan Tiago? Mahina na ang pulso, walang ganang kumain, malat na ang tuluyan ang lason sa kanyang katawan. Ang Pilipinas, habang tumatagal lalong humihina, napansin kong hindi mo binabasa ang librong ibinigay ko sa iyo. Wala kang pagmamahal sa bayan. Sa loob lamang ng isang oras, magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala nang universidad at wala nang mag-aaral. At naparito ako sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang iyong kinabukasan, sa panig ng umaapi sa iyo o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi, hindi ko po alam. Magpasya ka, kailangan mo nang magdesisyon dahil ako ang namumuno sa pagkakagulo. Ipakiusap ko sa iyo na samantalhin ang pagkakataon. Pamalaan mo ang isang hukbo at tusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong tanging ikaw lamang ang nakakaalam bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo. Ano ang ibig mo sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Patay? Hindi. Paano nangyari ito? Hindi maaari ito. Hindi pa siya patay. Buhay pa si Maria Clara at iligtas ko siya ngayon. Ginoong Simon, minahon kayo. Wala tayong magagawa liban sa tanggapin ang katotohanan. Namatay siyang hindi na lamang ako'y buhay. Namatay siyang hindi na lamang ako'y nagbalik para sa kanya. Kawang-awang tao, labis siya naghirap. Nagtiis siya ng napakahabang panahon para sa kanyang iniibig. At ito ang kanyang nakuhang ganti. Sadyang napakahina ang damdamda. Kawang-awang tao, labis siyang naghirap. Nagtiis siya ng napakahabang panahon para sa kanyang iniibig. At ito ang kanyang nakuhang ganti. Sadyang napakahina ang damdamin. Luwalhati kay Don Custodio sa kaitaasan at pansit sa lupa sa mga binatang may magandang kalooban. Bakit hindi pinaburan ni Don Custodio ang ating hiling? Walang nakakaalam niyan. Di ba't marami na siyang natagumpay? Bakit tayo hindi man lamang niya hinayaang magtagumpay? Mabuti naman ating ngayon. Alam niyo na ba, ang mag-aalahas na si Simon ay gudulpi ng mga di nakilalang mga tao. At ayaw daw nitong magsalita. Marahil ay magbabalak magiganti. Sabi ng ilan sa bayan, mga praile daw ang may kagagawan. Sino ba naman sa atin ang may interes sa nangyari? Sa mga nag-aalahas na walang ibang nais kundi samsamin ang mga salapi ng mga Pilipino. Tingnan na kayo, ang sarap ng mga pagkain. Mabuti at nakarating ka. Si Juanito na lang pala ang wala. Sana'y si Basilio na lang ang dating inanyayaan sa halip na si Juanito. Mukhang wala itong bala pumunta. Camera, action. Oo nga naman. Bakit nga ba hindi lamang si Basilio ang ating inanyayahan? Isa pa, kapag nalasing natin si Basilio ay maaari pa tayong makakuha ng ilang detalye tungkol sa isang bata at isang mongha na nawawala. Para kay Don Custodio ang panukalang supas. Kay Padre Irene naman ang lumpiang sanghay at ang tortang alimango ay sa mga praile. Pansit gisado naman para sa ating bayan. Dahil katulad ng pansit ng mga insik, tayo ang tumatangkilik pero sila ang nakikinabang. Tulad nating pamahalaan ngayon. Hindi. Dapat ialay ang pansit kay Quiroga, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat ay sa Eminencia Negra kay Simeon.
Tingnan nyo, hindi ba iyon ang paboritong estudyante ng Vice Rector? Masdan nyo, sa karwahe ni Simeon ito sumakay. Ang busabos ng Vice Rector na pinaglilingkuran ng Panginoon ang General. Napakaganda mo ngayon, Iha. Magnifico. Bonito, bonito, Iha. Kamukha na kita ngayon. Maganda. Iba talaga ang lahi ng mga magaganda. Salamat po, Tia. Ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Juanito, tinatanggap mo ba bilang asawa ang babaeng ito? Magsama ng tapat sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang sa kamatayan? Opo, Padre. Paulita, tinatanggap mo ba bilang asawa ang lalaking ito? Magsama ng tapat sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang sa kamatayan? Padre. Ngayon, kayong dalawa ay kasal na. Wala ba kayong mga kamay? May dumikas na mukha. Nakasulat dito, Manet Tisel Paris Crisostomo Ibarra. Isang biro lang yun. Hindi magandang biro. Isang pagbamanta mula sa isang taong matagal nang mamayapa. Si Ibarra, siya ang nasulat ito. Sulat kamay niya ito. Ituloy kasi yan. Walang dapat ipangamba, walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kaya nais niya tayong patayin lahat? Padre Irene, pakitaas na lamang ang mitsa. Isang saglit lang. Magnanakaw! Pabulin niyo ang magnanakaw! Masama ba ang iyong pakiramdam? Wala po ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkalipas ng ilang sandali. Anumang oras ay maaaring tumalabang lason sa aking katawan. Diyos ko, Kayong matakot na malalim ng gabi. Nais kong ilahad sa inyo ang aking lihim. Maaaring po bang sabihin niyo sa akin kung totoong may Diyos? kahit saan tayo magtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayokong mamatay ng may dalang kasalanan. Ako si Crisostomo Ibarra, na lumaon ng ipinilagay na patay. Noong araw pagkatapos kong mag-aral sa Europa, ay umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng iniibig kong si Maria Clara. Ngunit ito'y hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Kagustuhan niyang lahat ng nangyari. Hindi nagtatagumpay ang iyong plano ng dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyanan. Palagay niyo ba ay Diyos ang nagkaloob ng lahat? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, pag-ibig lang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang masasamang dulot ay kasamaan? Kailangang alugin ang lalagyan para humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. At ngayon payapa na ang aking kalooban. Ngunit kung kailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka.
hindi makabuloktot na katwiran, hindi mauudyok ng kasikiman.